Ang garap po sa nagbigay. Ito na ang tigbasong ron. Sa? At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was So guys, video ay nandito tayo sa lugar kung saan ako ay isinilang sa bayan ng Upper Mahaplag Leyte at live na live tayo dahil may bagyo. So yun guys, sa kasamaang palad yan po ang video namin bago po mag-umpisa ang bagyo. Ano yan, alas 5 yan ng hapon. So kinagabihan ay nag-umpisa na ang hangin. Ayan na guys. Ito ay 12:15 AM ng gabi. Ayan na, very malakas na po yung hangin at nag-umpisa na pong kumabog ang aking dibdib dahil po sa lakas. At kami ay hindi kami sana lilikas pero dahil po sa bagyo na hindi namin inaasahan na ganun kalakas kaya kami ay dali-dali pong nagsilikasan at pumunta kami dito nga sa bahay ng aming kapitbahay sa may taas kasi guys yung bahay namin ay nasa baba, malapit lang po kami sa may ilog kaya natakot ang aking my darling na baka po maabot ng tubig ang aming bahay kaya dali-dali po kami nag-evacuate doon sa medyo mataas-taas po na lugar at ito na nga ang aking na videohan ang mga hangin so hindi pa ako naglubat nito guys at may signal pa rin to so nakapag-chat ako sa aking mga kamag-anak nito at malapit na akong maglubat guys kaya nung kinaumagahan ay hindi na talaga ako nakapag-video mga guys sa aming sitwasyon so ito yung na-captured ko ang kasagsagan po ng bagyo so kinabukasan ay wala na po akong na anuhan so ito lang yung na video ko na mga pangyayari na hindi namin inasahan na sobrang laki na po ng tubig mga jay at yan nga sa kasamaang palad ay umabot talaga sa aming kabahayan at hindi namin inaasahan yan po ang sa ano doon sa may highway so hindi po namin inaasahan mag-asawa na ganun ang mangyari talaga mga jay at nawala po ang aming mga baboy dahil na wash out po at nasama po sa baha ayan yung buong bahay namin wala po siyang damage yung ano lang talaga yung buong babuyan namin guys as in wala na talaga yung bubong as in naubos talaga itong bahay na to ay dito to sa bahay ng aking biyanan o ganyan ang nangyari sa bahay ng biyanan ko mga jay so ito din yung school yung elementary school na captured namin ay na-captured ko so yan po ang itsura ng mga kapitbahay ayan nagpasukan na po yung mga putik sa aming mga kabahayan so yung bahay namin guys hindi ko siya na video yung putik kasi pag kinaumagahan yung asawa ko siya yung pinakauna na bumaba doon at nalinisan niya yung bahay namin kasi hindi naman nawala yung tubig sa gripo so naano niya ito yung babuyan namin guys o nawala talaga so ayan nagsilinis sila guys ng mga kabahayan ayan ito yung kapitbahay malapit sa biyanan ko guys ayan yan yung katabi ng bahay ng biyanan ko yung bahay namin ay hindi naman masyadong maputik talaga hindi naman siya masyadong pumasok yung putik ayan guys malinis na po siya as in malinis na kasi inano ng tubig ng asawa ko yung mga dahon na lang po ang naiwan pero yung baboyan namin guys kasi medyo mababa nasa likod kasi ng bahay namin medyo mababa yun inabot ng baha at ayun nga nawala talaga mga people as in wash out talaga guys wala talagang naiwan so mahirap man tanggapin pero kailangan namin tanggapin kasi kapalaran po yan mga people siguro hindi sa amin hindi para sa amin gano'n na lang iniisip ko guys hindi yun para sa amin so ito yung mga naiwan sa baboy yung bahay ng baboy ayan mga yero nagsiliparan ayan guys tsaka yung lutuan namin sa likod ayan wala nang bubong kasi yung lutuan namin dirty kitchen ay katabi ng baboy so wala talaga guys so dito kami sa loob pag uwi ko kasi hindi ako nakauwi kaagad dahil ayaw ng biyanan ko so ganito na yung nadatnan ko malinis na mga dahon na lang yung andito tsaka yung asawa ko nakapaglinis na talaga siya tsaka yung mga gamit namin guys wala namang nasira kasi na na patong niya sa taas pero yung mga damit namin kasi hindi ako nagligpit mga jay nung malapit ng bagyo nung kinahaponan hindi talaga ako nagligpit as in hindi ako nagligpit kasi hindi ko inaasahan na ganun kalakas po ang bagyo so yung mga damit namin kasi nasa karton lang kaya nabasa siya guys at punong
punong-puno ng putik. Yung iba nilagay na lang ng asawa ko doon sa likod kasi ay hindi na makaya. Yung iba nalabhan namin pero yung iba hindi na talaga kasi na na siya na yung ibang mga karton, yung mga damit ng anak ko tsaka yung amin ang naiwan yung nakapatong lang sa sa higaan namin. Yung iba na hindi napatong ng asawa ko sa higaan namin ay nadala talaga sa tubig. So ayan, sad to say, may nasalba naman pero at least ang mahalaga ay yung mga buhay namin mga jay. Yun talaga ang mahalaga. Sabi nga ng asawa ko, okay lang yung mga gamit na yan, okay lang yung baboy kasi maano pa yan, mapalitan pa yan, pero yung buhay namin mga jay ang pinaka-importante po sa lahat. Yun nga, para akong guys, para akong na-trauma nung nakita ko yung ng bahay namin na itsura tsaka yung baboyan namin. Hindi kasi sinabi ng asawa ko guys na wala na yung baboy. Wala siyang sinabi. Tapos pag tingin ko dun sa likod, sabi ko, saan mo nilagay yung dalawang inahin? Sabi niya, wala na. Saka pa siya nagsabi, hindi ako nakasagot. Parang natulala ako na akala ko nagjo-joke lang siya. Yun nga guys. Wala na. Nadala daw ng kasi nakalabas yung baboy sa kulungan dahil siguro sa takot sa hangin. Siguro tumatakbo siya. Andun, yun, na siya sa tubig. Wala na. May nakitang baboy doon sa papunta kasi yung tubig sa amin guys, papunta doon sa palengke, yun sa bayan, papuntang bayan. May nakitang baboy doon sa bayan, pero nung pagtingin ng asawa ko, hindi sa amin kasi kilala naman niya yung inahin namin. May dalawang baboy doon, pero hindi sa amin guys. Tsaka yung isang baboy na nakita, patay na. Yung isa buhay pa. Hindi ko alam kung makasurvive ba yun, pero sabi ng baka daw hindi. So, ikinatay nila, pero hindi, sabi ng asawa ko, hindi daw sa amin. So, grabe guys. Hindi ko matanggap kasi, iba ang yung paglakas ng hangin kasi lumikas kami tapos naiwan yung asawa ko sa bahay. Hindi ako makatulog, parang tumatakbo-takbo din ako, lumilingon-lingon ako doon sa likod. Tumingin ako doon sa bahay namin, baka nangyari sa asawa ko. Kasi yung asawa ko sabi ng kapatid niya na lumalabas daw ng bahay, tinatakbo yung baboy, baka daw madaganan ng yero. Hindi niya inisip guys na baka siya ang madaganan. So grabe guys, iyak na lang ako nung nalaman kong wala na. So, okay lang, at least nakita ko na okay lang yung asawa ko, okay lang kami. So, kinabukasan ay nagbiyahe ito guys, itong video na to, ay nagbiyahe kami, pumunta kami sa ibang lungsod, naghanap kami ng makakain kasi wala talaga as in, wala kaming makain mga people. As in, walang natira doon sa bahay namin. Yung bigas namin, inanod. Yung namin, yung palay namin na hindi pa nagiling, inanod. Kasi hindi na nakaya ng asawa ko sa sobrang lakas ng hangin. Hindi naman niya kayang sagipin lahat. Tapos nagalit na din yung kapatid niya. Hindi na siya pinalusong sa tubig. Tapos yung bigas, buti na lang guys, may bigas yung biyanan ko. Yung bigas niya, dinala niya talaga as in, yung biyanan ko, grabe. Dinala niya yung bigas niya doon sa nilikasan namin, yung pinuntahan namin. Yun lang yung kinain namin. Tapos nung kinabukasan, nakaraang araw na, pagkalipas nilang araw, wala na. So, kaya ito, nagbiyahe kami. Pumunta kami sa ibang lungsod. Yung lungsod na hindi masyadong, hindi sila masyadong natamaan. Pero ganito pa rin yung itsura sa nadaanan namin, guys. Nakita namin yung mga pulis, yung mga task force ng yung bombero. Marami sila, guys, na naglinis. So, grabe yung nila. Umaga pa lang daw. Mula pa noong pagkatapos ng bagyo. Hanggang ngayon guys na pangalawang araw na ito pangalawang araw na ito. So hindi nila nalinis kaagad yung iba kasi malayo. Ito yung nadaanan namin, hindi pa masyadong nalinisan, meron pa ring naglilinis, pero at least guys sama-sama sila at nagbayanihan po yung mga task force na malinis ang daan para po makadaan ang mga sasakyan. Kasi doon sa lungsod namin, sa bayan namin ay wala talaga yung mga tindahan kasi guys maliit lang naman ang bayan namin. So yung mga tindahan na mga groceries, yung iba, hindi po nasalba ng mga may-ari, kaya nawala yung mga nila, paninda. Ang iba, naputikan. So, syempre, yung tindahan nila, iba din kasi sa bahay nila. So, mahirap naman kasi pupuntahan mo yung tindahan mo, tapos iiwan mo yung mga anak ko. Yung iba, guys, ganun ang nangyari. Kaya, yung mga paninda nila ay wala talagang naisalba. Kaya kami ay pumunta sa ibang bayan. Kasi dito sa kabilang bayan, guys, bumalik ka agad yung kuryente nila. Oo.
pangalawang araw may kuryente na sila, pero kami hanggang ngayon wala pa talaga kaming kuryente mga people. Oo, hanggang ngayon wala pa kaming kuryente dahil sobrang dami po ng mga poste na natumba, mga wire na naputol, as in wala talagang natira na mga yung mga poste. May nakatayo na poste pero yung mga wire puro putol, kaya nahirapan ang mga para ayusin, tsaka malayo kami sa main, kaya uunahin nila yung malapit, tsaka sabi ng mga taga Durilco na pag nag-ayos daw sila, syempre uunahin nila yung may mga malalaking negosyo, ganun. Yung mga maliliit na city, yung mga barangay ay ihuli na daw. Kaya kami ay magpe-pray na sana maging safe yung mga nag-aayos guys ng kuryente, yung mga naglinis sa kalsada, na sanay magiging safe sila guys sa paglilinis, walang mangyari kasi di natin alam, di ba? So ilang araw din ito dito sa kabilang bayan, ayan, dito na kami guys. Makikita nyo ay may mga nag-charge, dito kami nag-charge mga jay. May libre, meron ding may bayad, pero dito kami sa may libre, kaso lang 2 oras lang yung pagcha-charge. After ng 2 oras ay pinapatay nila yung generator. Libre ito sa konsihala sa barangay na ito, ay sa lungsod na ito. So ayan, yan po ang mga pangyayari. Ito po yung mga na captured ko sa mga pangyayari dito sa aming bayan. So kahit ganun pa man ang mga pangyayari guys, very thankful pa rin kami, at kami ay hanggang ngayon ay buhay pa at humihinga. Ayan, thank you Lord sa buhay na naging safe po ang bawat isa. Ayan, ingat po talaga tayo lagi. Sa hindi naman inaasahan guys, akala namin tapos na ang aming bangungot. So may sumunod pa pong bagyo kay Tino. Sumunod po si Uwan, pero hindi naman siya masyadong malakas, hangin lang na kunti, ulan na kunti, ganun lang siya, kasi doon sa Luzon daw tumama yung Uwan na bagyo. So ayan guys, na trauma na talaga ako kapag may narinig akong bagyo mga people. So ito yung mga picture ko na captured ko sa mga pangyayari. So kailangan talaga nating magdasal, mag-ingat na sana po ay safe po ang lahat. Don't to forget guys talaga na mag-pray. Yan po ang kailangan natin, magdasal. Ayan guys, dahil sa mga panahon ngayon ay hindi na talaga natin inaasahan ang mga pangyayaring ito. So ayan guys, that's all for today's video, and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. Bye-bye guys, and God bless everyone! Bye mga guys! See you on my next video!